iwasan mo, i-search mo yung Kaagapay ECTV. No? Pag na-search mo, nakita mo, nakasalamin kulay itim, tapos nakasumbrero kulay itim, parang cowboy, no? No? Hindi naman gwapo. Katamtaman lang sir. Wala akong iba, kundi ako po yun. No? Kaya pag na-search ninyo, nakita nyo dyan, huwag nyo nang sayangin. Ang gagawin nyo, subscribe nyo na lang. Nakita nyo? Nakasumbrero kulay itim, naka-salamin na kulay itim. Bakit? Yung YouTube channel niya, ang daming natulungan. Luzon, Visayas, at Mindanao. No? Hanggang sa labas ng bansa. Hindi ka tulad ng iba. OFWs. Tinutulungan namin. Kaya pagdating ng eleksyon, butuhin nyo kami. Pagdating ng nakaupo, wala na. Paglapitan mo, wala na. Ang hirap pala, no? Gagastos ka. Yan. Yan naman. So, anong gawin mo yan? Hindi po ako yan. Hindi po ako nangunguha ng kangkong. Okay. Hindi po ako. Yan. Hindi po ako nangunguha ng kangkong. No? Yan ang itim lang. Yan, sir. Sir Lister. Yan. Thank you. Ayan, Sir Lister, kasunod ko. Kaya ano man ang mangyari? So, yan. Just in case of emergency, napakaraming may problema. Putol-putulin na lang natin. Ano ang tawag mo? Chap-chap. No? Kasi, Sir Lister, kasi mula ko lang eh. Okay. Chap-chapin na lang natin. Kaya nandyan na rin po si Sir Lister. No? So, just in case of emergency, pwede kami tumawag sa number ko. Ang number ko 0948-093-9970. 0948-093-9970. Kung mabilis man, hindi nyo na isulat, mamaya na ibibigay ko sa inyo. Okay? Yan. Sir, ano ba mga servisyo na ibibigay mo sa amin? Hindi may iwasan. Yung mga OFWs, dito nabanggit na lahat, no? Ayan. Hindi mga sandralin kanina, pati yung mga, mga insurance, no? May problema, hindi may iwasan. Aalis ka, umaasa, na pagdating sa labas ng bansa, lahat ay nasusunod. Hindi nasusunod, no? Umaasa ka na lahat ay nasusunod. Pagdating pa natin sa labas ng bansa, hindi naman nasusunod lahat ang pinirman mo sa Pilipinas. Problema yan. Tama? Dito pa lang sa Pilipinas, umaasa ka na sa iyong pagpidos ngayon, after pagpidos, ikaw ay makaalis na. Problema hindi. Pag hindi after pagpidos, hindi man lang pala nakaalis. Problema hindi. Problema rin. No? Magkapagsign ka ng kontrata, nasa batas dapat, bago ka magpidos, dapat ikaw magkapagsign ng kontrata. Then after magsign ng kontrata, magpidos. No? Then after magpidos, dapat siguraduhin makaalis na. Bakit? Ang isang OFW, mula nag-apply at isa, 60 to 90 days prior dapat na-deploy na. Tama? Bakit siya kailangan ma-deploy? Kasi siya nakapag-sign ng kontrata, hindi nakapag-sign ng kontrata, iba pa, ang iba dyan, nakapag-bayad ng placement fee. Tama? Pag nagbayad ka ng placement fee, ang salary is 20,000. Magkano dapat na maging placement fee? Dapat equivalent of 1 month salary. Tama? Ganun dapat. At dapat, pag nagbayad ka sa lugar, sa Jollibee, sa Chowking, pwede ba? Sa McDo, sa Max, hotel o restaurant, pwede bang doon magbayad? Hindi. Sa bahay, hindi. Dapat sa loob ng agency. Tama? At dapat, mayroon kang kulang resibo. Tama po ba? Bakit may resibo? Yun ang legal na pag-process. No? Ay paano kung walang resibo? Sabi ng iba minsan, kami nga, wala eh. Paano ba ito? Yan ang pinaka-problema. Dapat may resibo! No? Paano? Just in case na ikaw ay hindi natuloy sa pag-alis, ilang buwan na nakalipas, may katibayan ka kung hindi mo bawiin at makuha mo sa kanila. Kasi madali lang sabihin, ay bawiin namin yung pera, pero pagkatapos, wala ka naman ipakita ng resibo, katibayan na nakuha na ng pera. Wala kang karaman-laban, kaya mag-file ka ng kaso sa korte, sa NBI, sa pulis, wala kang karaman-laban, pwede pang ikaw, bildahan. Kaya dapat, sisigurin may katibayan. Halinaw? Ganun dapat. At kung nangyari man sa iyo ngayon, halimbawa lang, nangyari man sa inyo ngayon, sir, kung nangyari sa iyo, ano kaya maramdaman mo? Diba? Katulad ng nabanggit ko na isa, 6 na po, hindi pa nakalis. Ibig sabihin, victim na siya ng tinatawag na illegal recruitment. No? Kaya dapat, nangyari man sa iyo ngayon, ginawa sa iyo sa labas, dapat alam ng agency. I-inform ng inyong agency
Huwag baliwalain. Bakit? Hindi mo alam. Inulit na pala sa labas. Nagreklamo yung iba. Sino apektuhan? Hindi lang ito, pati agency apektado. Bakit? That is a violation of Republic Act 1842 of Anti-Illegal Recruitment or 10022 as amended of Anti-Human Trafficking Violation. Malinaw? Kung ang kriminal na nakapatay, nakulong kapag piyansa sa batas na yan, no bail. Kaya dapat magiging maingat. Sir, bakit alam mo? Yan ang trabaho ko mula noon hanggang ngayon. Hindi lang ko dito sa loob ng Pidos, hanggang sa labas. Hindi lang ko ngayon. Mula noong year 2000, nasa servisyo na ako. Kung may 20 years sa labas ng bansa, umabot ang 20 years, so mas matagal, malamang mas matagal ako sa'yo. Bakit? Kung nakilala niyo si Sarah Balabagan, nakulong at tinatulan ng kamatayan. No? Nakulong siya, pero ligtas naman ang kanyang buhay sa dingit ng kamatayan. Naging kasama ko yung dating boss ko, isang ambasador ng United Arab Emirates, isang Ibrahim, si chairman, naging congressman. Nung mag-congressman siya, umiwalay lang ako sa kanya. Kaya lang, sabi ko sa inyo, umiwalay ako sa kanya, namatay siya. No? So ngayon, tuloy-tuloy pa rin ang pagbili ko dami sa mga OFWs katulad nito. Si Engineer Jan Aquino, isang engineer, magandang posisyon, magandang profesyon. Nakulong din at tinatulang ng kamatayan. Pero ligtas din po ang kanyang buhay sa dingit ng kamatayan. Sino tumulong? Magkasama din kami dati ng posto na si former Ambassador Engineers. Na? Kaya, ibig sabihin, ang problema walang pinipili. Sa isang OFW, buhay OFW, dapat magiging aware ka, magiging handa ka anytime. Hindi lang ngayon, dito sa Pidos, hanggang pagdating sa labas ng bansa, hanggang sa may mga problema ka na-encounter, dapat alam mo na kung dapat gawin. Malinaw? Kasi bakit? Anhin mo yung mga benefits na na-avail mo na no, pagkatapos, hindi ko naman mapakinabangan. Tama? Mas maganda, alam ninyo kung ano dapat gawin oras na may problema. May problema? Sa labas ng bansa, ito lang napakasimple. Hindi dapat makarating kung kahit kanino yung problema. Dapat unang-una sa inyong agency. I-inform mo niyo yung agency, then pag-iusapan ng maayos. Kung nahirapan kayo mag-inform, tumawag, nahirapan kayo kontakin ng inyong agency, kami po, ako po mismo, may number na pwedeng tawagan, yung nabanggit ko kanina. Gusto yung madala, yung number mo. Ako ang inyong i-inform, hindi na kailangan ng pamilya, bakit? Baka gagastos lang sila ng libo-libo. No? Kayo ang inasahan, nagka-problema, tapos pati pamilya damay. Di ba? Ako ang inyong inform, ako po ang makipag-usap sa inyong agency, ang ginagawa namin diplomatic way. Pag-usapan namin ng maayos, para hindi sila magalit sa inyo, ang purpose lamang po, mapabilis ang paglutas ng problema. Tama? Nasa halip, ang problema mo, makarating kung saan-saan, dito sa amin, at agency pa lang, tayo pa lang, tapos na ang problema. Ang kagandahan, libre ang servisyo. Malinaw? Ano gusto? Libre o may bayad? Libre. Ayos, di ba? Mr. Sam, gaano ka totoo sinasabi mo? Naku, si Mrs. mo, akong tumulong sa tatay niya. Kaya binigay sila ng tatay niya sa akin. Nung mabayaran ng tatay niya ng 750,000 year 2005. Ang kaso, 2001, nanalo 750,000 ng reward. No? Nung chine ko, inakyat ko ang exicom sa NLRC, nalagyan pa lang abogado. In short, nung binuhay namin ang kaso, nakarating sa akin ang 2005 ang problema, inaksyonan ko, inakyat ko ang Congress, pinasok ko ang bahay ng abogado doon sa Quezon City, sa subdivision, tapos NLRC, last na inakyat ko yung Senate. Bakit? Sino ang boss ng tatay niya? Isang retired niya general, kilalang senadora, matalino at matapang yung asawa. Sino? Walang iba. Si Senator Merian Santiago Defensor. Kaya nung babayaran, year 2005, sabi ng tatay niya, Sir, libre man ang servisyo mo. Hindi ka man naniningil. Sir, sa'yo na. Ang anak ko. Diba? Yung asawa ko,
sabihin mo. Okay? Ayun ba, ma'am? Okay. So ngayon, wala na.